isa sa mga bagay na dapat nating pagpasalamat ay kahit papaano ilang mga kababayan natin na matagal nang sumasamba sa kanilang poon, na-realize importante pala yung due process. Basta paggagamit nila. How the mighty have fallen. No? Sinabi natin yan dati nung kay Kibuloy. Ngayon, inulit-ulit natin. How the mighty have fallen. No? Actually, nagulat lang ako dahil nung nandun siya sa aeroplano, nung nagsasalita siya, nung nagtataray si Hanilet, parang ang dating sa akin, hindi sila ganun kahanda. No? Talaga? Oo, parang yung dating sa akin, hindi sila ganun kahanda. No? Parang may part, pwedeng bahagi ng hubris na yung invincibility nila, tingin nila ay hindi kayang tapatan kahit ng Interpol, no? Kahit ng ICC. May ganun, no? Pero ang alam ko kasi, malaking factor doon sa pagbalik niya, yung kulambo. Dahil walang kulambo sa Hong Kong? No, dahil kagabi, tinatawagan siya ng mga supporter niya sa Hong Kong, parang sinasabi sa kanya, wag muna siyang bumalik dahil maghahanda pa sila Maghahanda pa sila ng political at saka ng political climate at saka ng legal remedies, no, bago siya bumalik. Hindi na siya makatiis, bumalik na siya na hindi pa handa yung kanyang mga supporter dito. Ang alam ko kasi yung mga supporter niya nagpaplano ng parang yung EDSA 3 level na EDSA 4. Tayang dito. Pato na, ang sabi nila. Nung nakausap ko yung iba sa kanila, tayang pato na kami. Hindi ito yung mga KOJC lang Hindi ito yung mga DDS lang. No, mas malalaking grupo yung nagpaplano. Senator, ano lang, definition of terms. No? Sa aming mga laking Forbes Park, ano ba ibig sabihin ng tayang pato? Tayang pato, zero-sum game. Itaya mo na lahat. No? Itaya mo na lahat. No? Pati yung kitchen sink, itaya mo na. No? Yun ang ibig sabihin nun. Sensya na kasi kung sinabi mo zero-sum, okay sa aming mga taga Forbes Park yung gets namin na ganyan. Tingin ko rin, unawaan mo. Pero, ayun, inaasahan ko lang, yung mga nagda-drive para sa'yo, yung naglilinis ng iyong mga kabayo, no? Nagsusupply ng mga kabayo ko. Yan. Inaasahan ko, nakikwentuhan ka rin ano yung ibig sabihin ng tayang pato. Okay. Sige. At least naliwanagan, Senator. No? Pero ang tinitingnan ko yung mga imahe kanina pati rin sa aeroplano, nakikita ko parang meron ding effort mula sa ilan sa mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte na magpakaninoy Pero sabi ko, ang layo. Yung imahe rin sa aeroplano, ang layo Oo nga. Kasi doon may nagagalit Tapos sa isang video naman din sa Villamor, nagmumura yung anak. Parang wala yung ganun ako nakita ng panahon ni Ninoy walang ganon. Very decent, di ba? Very subdued yung lumalabas siya, di ba? Walang humihiyaw, walang gumagawa ng scene doon. No? Pero yun lang, siguro medyo may counting poetic justice na sila ngayon nag-i-invoke ng human rights. Kaya nga, nandito tayo ngayong gabi para ipagtanggol yung kanilang karapatang pantao, yung kanilang due process na ipinagkait lang naman nila sa libo-libong mga pinagpapatay doon sa drug war. Kaya awang-awa kay Digong Kanya nga kanina ay may tatlong mga pagkilos. Isa ay doon sa Payatas, yung mga victims, some of the victims nung mga pamilya nung mga pinatay extrajudicially sa drug war ay nagpuntahan doon at nagmisa. Si Father Bong. Tapos ang alas 3, nagmisa naman si Father Flavi. Ayun din, kasama rin niya yung mga biktima, mga pamilya ng biktima ng Tokhang. Tapos nung alas 5 ay nagkaroon naman ng candlelight liturgical rally sa Ateneo. Kaya nga, hinahanap kita ron dahil alam ko, ganun yung mga gusto mo yung mga ganyan, mga religious activities. No? Pero hindi kita nakita. Kaya, Senator, mas malapit sa mga, sa mga kaparian. Because tulad ng lagi natin sinasabi, the devil in the holiest of places. Even in the holiest of places, evil lurks. No? Yan ang ibig. Pero malapit talaga sa mga pare itong si Senator. Oo. Pero
Yun nga sige. yung dapat sigurong i-emphasize natin dito. Dahil parang lumalabas, labanan ng Duterte, ng Marcos, no? Tama, tama. Nakakalimutan na labanan ito ng mga Duterte at ng mga pamilya ng mga biktima. Baka Tama. makalimutan sila eh. Kaya very compelling yung unang misa sa Payatas. Lumabas naman sa mga headline news sa ABS-CBN, sa TV5, sa GMA7. So maganda yung coverage. Dahil yun dapat eh. Yun dapat yung makover. Huwag makalimutan itong mga ito, yung mga tunay na biktima. Hindi lang yung mga away ng Uniteam, hindi lang yung mga bangayan no, ng dalawang malalaking dynasties, kundi yung mga karaniwang tao na sinalanta nitong ganitong klaseng crimes against humanity. No? Yun ang dapat wag natin kalimutan, lalo na sa mga susunod na araw. This is a day of reckoning for the main promoter. Diba? Yung talaga may pakana nitong drug war na ito. Pero nga, sadly, pag tinitingnan ko yung mga lumalabas sa mga balita online, nakatutok talaga doon sa drama ng mga Duterte, yung pagpapaawa. Diba yung sinasabi, pinagkakaitan ng ganito, ng ganyan, na hindi man nagbibigay ng konteksto. Tapos, nakakalimutan yung naratibo, tunay na naratibo ng mga biktima. Ilalagay natin sa context, no? Kasi si Senator Edu, bukod sa justice, tsaka bukod sa commissioner yan, maalam din niya when it comes to international relations. Pwede naman sabihin na dati ka pong judge sa International Criminal. Hindi, wag naman. Masyado naman sacrilegious na. Nakakapasok lang. Nakakapasok lang. Pwede na namin ikwento yung mga role natin. Lalo na si Senator Trillanes. No? Okay. Hindi, i-contextualize lang natin. No? Doon sa mga nagpapalabas na kinakawawa itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipaliwanag nga natin kung bakit itong the Netherlands, kung saan nandun yung The Hague, ay bastion of human rights. At ano bang klaseng sitwasyon ng kanyang datatanyan na hindi yan katulad ng mga kulungan dito at hindi mo nga rin pwede kumpara sa kulungan doon sa US dahil definitely sila yung standard, di ba? Paki-explain nga bilang isang eksperto na labas-pasok, hindi sa kulungan doon sa The Hague. Okay. Well, yung kung kasi, yung The Hague, no? Den Haag, no? Ay marami diyang mga international agencies na kaugnay sa pagprotekta ng mga human rights, karapatang sibil. Nandiyan yung ICC, nandiyan yung ICJ, International Court of Justice, nandiyan yung UNCLOS, kung saan tayo ay nanalo, para yung mga maliliit na bansa ay pwedeng ipaglaban yung kanilang teritoryo laban sa mga mas malalaking bansa. Halimbawa, nanalo dyan yung Nicaragua laban sa Amerika at tayo naman ay nanalo sa China, etc. etc. So maraming mga international agencies na ipinaglalaban yung mga karapatan ng mga maliliit, no? Halimbawa, yung ICC, yan yung Court of Last Resort. Kung talagang hindi na gumagana yung justice system ng isang bansa, diyan sila pumupunta. Lalong-lalo na laban sa impunity. Lalong-lalo na sa usapin ng crimes against humanity. Yung International Court of Justice, diyan naman pumupunta yung may mga kaso ng genocide. Katulad yung nangyari sa Gaza. Diyan naman sila dumudulog. Tapos yung UNCLOS naman, yung mga tensyon at mga labanan sa usapin ng karagatan, lalo na yung mga maliliit na mga bansa laban sa malalaki, ay diyan din pumupunta. Parang nagiging court of last resort din yung UNCLOS. At iba pang mga ahensya na mga multilateral organizations. Kaya medyo nagiging simbolo siya nitong ganitong klaseng ethos, no, yung ganitong klaseng paniniwala na kaya ng mga maliliit na humanap ng hustisya.